Ito ang pagtatapat na inaakala ng lahat na tiyak na magtatagumpay. Ang lalaki ay ang tanyag sa paaralan na si Young Master Jin. At ang babae naman ay isang ordinaryong mahirap na estudyante sa paaralan. Kaya nang tanggapin ng babae ang mga bulaklak sa sandaling iyon, inakala ni Young Master Jin na natural na nagtagumpay ang kanyang pagtatapat. Lumingon siya at sinenyasan ng kanyang mga kaibigan na nakuha na niya ang babae. Sino ang mag-aakalang sa susunod na sandali? Ang masayang ekspresyon ng babae ay naging malamig. Ang mga bulaklak sa kanyang kamay ay itinapon niya sa lupa, dahil matagal na niyang alam na ang tinatawag na pagtatapat ay isa lamang pastahan ng tatlong mayamang binata. Ang pinagmulan ng lahat ay nang ang tatlong anak mayaman sa elite na paaralan ay walang magawa. At ginawang pastahan ng babaeng namimigay ng flyers bilang pinuno ng Iron Triangle. Naniwala si Ke Jengming na ang babae ang tanging mahirap na estudyante sa elite na paaralang ito. At kaya niyang makuha ito sa loob lamang ng isang buwan. Naniniwala ang pangalawang si Wen Shu at pangatlong si Li Chuan na ang ganitong uri ng babae ay napakamapagmataas. Maaaring hindi sapat ang isang buwan. At dahil doon, ang tatlong magkakapatid ng Iron Triangle ay nagkasundo sa isang pastahan. Ang taya ay isang bagay na hindi man lang magawang pangarapin ng ordinaryong tao. Hindi nila alam na matagal nang narinig ng babae ang usapan ng tatlo. At hindi siya ang tila inosenteng puting kuneho na nakikita nila. Ginamit ni Jin Chensho ang isang courtyard house bilang taya. Nakipagpustahan sa kanyang mga kapatid, na sa loob ng isang buwan ay makakatulog niya akong mahirap na estudyante. Simula sa araw na ito, ang panganay na si Ke Zinglen ay nagsimulang madalas na lumitaw sa buhay ng babae. Gayunpaman, ang babaeng nakakaalam na sa kanyang layunin, ay hindi kailanman sadyang nakikipag-ugnayan sa kanya. Kahit sadyang gumagawa ng mga pagkakataon ang tatlong magkakapatid para makatagpo siya. Hindi pa rin kusa ang babae na babati sa kanila. Hindi lumayo sa inaasahan ng babae. Hindi nagtagal, kusang ang kumilos si Ke Zinglen. Habang nagtatrabaho ang babae sa isang coffee shop, sadyang ginulo siya ng isang lalaki. Noong 2:00 ng madaling araw, sa oras na dapat ay mahimbing na ang tulog ng lahat, ang panganay na si Ke Zinglen ay tila isang Diyos, na biglang bumaba mula sa langit, nagsagawa ng isang eksena ng bayani, na nigang iligtas sa magandang babae, bukal sa loob na binayaran ng maruming damit ng kabilang panig para sa babae. Gayunpaman, malinaw sa isip ng babae, na ang nanggulong customer ay isa lamang aktor na binayaran ng kabilang panig. Ngunit nagkunwari pa rin siyang nagpapasalamat sa kanya. Dahil dito, naging maayos ang pagkakakilala ng dalawa. Maingat na ipapalit ni Ke Zingling ang kanyang masaganang tanghalian. Sa pagkain nito, magpapakita rin ng babae ng angkop na ekspresyon ng pasasalamat. Tutal, sino ba naman ang hindi marunong umarte? Sa mga sumunod na araw, naging hindi na sila mapaghiwalay. Sa mata ng ibang tao, tila isa na silang magkasintahang lubos na nagmamahalan. Inisip ni Ke Zinglen na hinug na ang pagkakataon. Kaya nagpa siyang magtapat, nang tanggapin ng babae ang mga bulaklak sa sandaling iyon. Akala niya ay nagtagumpay na siya. Lumingon pa nga siya sa kanyang mabuting mga kaibigan para magmayabang. Sino ang mag-aakalang sa susunod na sandali? Biglang nagbago ang mukha ng babae. Direktang itinapon ang mga bulaklak sa lupa. Pasensya na. Sa katunayan, matagal na sa akin sinabi ng kapatid mo na pinaglalaruan mo lang akong mahirap na estudyante. Walang mag-aakala na ang isang kasinungalingan ng babae ay nagdulot ng pagdududa sa pagitan ng tatlong magkakapatid ng Iron Triangle. Ang pangalawang si Wen Shu at pangatlong si Li Chuan ay nagmamadaling itinanggi ang ugnayan sa babae. Parehong sinasabing hindi sila nakipagkita sa babae ng palihim para ibunyag ang pustahang ito. Ngunit ang tingin ng panganay na si Ke Zinglen ay malinaw na nagpapakita ng kawalan ng tiwala. Humarap siya at tinanong ang babae kung sino ang nagbunyag ng pustahang ito at nagtraidor sa kanya. Tinapak ng babae ang kanyang balikat at pinapalapit siya. At pabulong na sinabi sa kanya na hindi lang isa ang nagtraidor sa kanya. Pagkatapos ay umatras ang babae ng isang hakbang. At malakas na sinabing isipin mo na lang na hindi nangyari ang bagay na ito. Huwag mong hayaang dahil sa isang babaeng tulad ko ay masira ang samahan ninyong magkakapatid. Gayunpaman, mas mabuti pang hindi na lang sinabi iyon. Dahil nang marinig iyon, lalong naniwala ang panganay, na tiyak na may nagtraidor sa kanya sa dalawang kapatid. Kaya pinatayo niya sila para kusang umamin sa pagkakamali. Dahil doon, parehong sinabi ni Wen Shu at Li Chuan na hindi sila iyon. Sa halip ay nagturuan sila, na ang kabilang panig ay palihim na nagnakaw. Palihim na nakikipag-ugnayan sa babae. Habang pinapanood ang tatlo na walang tigil sa pag-aaway. Natuwa ang babae. Sige, mag-away-away kayo na parang mga aso. Gayunpaman, kinabukasan, pumunta ang pangalawang si Wen Shu sa pinagtatrabahuhan ng babae para isama siyang magpaliwanag sa panganay.
Ngunit sinabi ng babae, bakit ko kailangang tulungang linisin ang pangalan ng isang taong? Nais akong bastyusin, inilabas ni Wenshu ang kanyang cellphone at ipinakita ang balanse. Basta't handang magpaliwanag ang babae. Kahit magkano sa perang iyon ay pwede niyang kunin. Nang makita ang balanseng 20 milyon. Nagulat ang babae. Kahit sa pagsunog ng spirit money para sa mga ninuno ay hindi siya naging ganito kagalanta. Gayunpaman, pinili pa rin niyang tumanggi. Sa pagkakataong ito, tinakat siya ni Wenshu. Nakaibigan niya ang may-ari ng shop. At ipapatanggal niya ang babae ngayon din. Kahit galit ang babae, ngunit dahil sa panggigipit ng sitwasyon ay kailangang sumunod. Ngunit mayroon na siyang naisip na plano. Sinabi niyang padalhan siya ng lalaki ng pera bilang kabayaran. Magkano? Sapat na ang 4,500. Ate naman. Hindi ka ba marunong managinip ng malaki? Natatakot ka bang kasuhan kita ng extortion? Hindi ako ganoon kakitid ang utak. Anong mararating ng 4,500? Dito na nagsimula ang pag-arte ng babae. Ang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Kaya niya kailangan ng 4,500. Ay dahil sapat lang ito para pambili ng hearing aid para sa kanyang lola. Gusto ko sanang paghirapan ito sa pagtatrabaho para maibili si lola. Ngayon dahil pinatalsik mo ako sa amo ko, wala na akong paraan para kumita. Habang nagsasalita ang babae ay lalong nagiging kaawa-awa ang kanyang pagiyak. Noong bata pa raw siya ay kasama niya ang lola niya sa pangunguhan ng basura para makaipon sa pag-aaral. Kapag nakikita siya ng mga kaklase ay tinatawanan siya. Pinagtatahulan siya ng mga ito bago siya bigyan ng noodles para makakain. Kahit na tumatanggi siya, ngunit hindi nakikisama ang kanyang tiyan at tumutunog ito sa gutom. Ito ang pakiramdam ng kahihiyan na hindi niya malilimutan habang buhay. Akala niya kapag lumaki na siya at nag-aral ng mabuti, ay matatakasan na niya ang ganitong pakiramdam. Ngunit ngayon ay muli na namang hinihiya ng ibang tao gamit ang pera. Nang marinig ito ni Wenshu, naramdaman niyang isa siyang napakasamang makasalanan ngayon. Matagal ng palihim na nakita ng babae ang nakukonsensyang ekspresyon ng kabilang panig. Kaya naman lalong lumakas ang kanyang pagiyak. Pagkatapos ay nagkunwari siyang kumakalma at sinabi sa lalaki, ngunit, paki-transfer na lang po sana sa akin. Hindi po kasi masyadong mabuti ang kalusugan ng lola ko. Sana bago siya pumanaw, ay magamit niya ang binili kong hearing aid. Ipapaliwanag ko ng maayos ang lahat kay Kizinglen. Hindi ako ang kung anumang iyon. Wala akong ganoong tama. Mapagkunwari lang akong kagalang-galang. Pero pakiusap, pakawalan niyo na ako. Huwag niyo na uli akong guguluhin. Umalis siya nang may galit. Ngunit naramdaman ni Wenshu na karapat-dapat nga siyang mamatay. Napakakaawa na ng kabilang panig. Pero nakipagtulungan pa siya sa mga kapatid niya para pagtripan ito. Talagang wala siyang kwentang tao. Kabaligtaran ng pagsisisi ni Wenshu. Nakatanggap ang babae ng 4,500 na transfer. Tuwang-tuwa siya. Sapat na ang 4,500 na ito para gastusin niya sa loob ng ilang panahon. Tutal, maraming taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang lola. Hindi na nito kailangan ng hearing aid. Nakakatawa talaga nang mapanood hanggang dito ang kwento. Iyon pala, ang yumaong lola ay ginamit lang niya bilang kasangkapan. Ngunit habang masaya siyang kumakain ng dessert, dumating ang pangatlo sa Iron Triangle na si Li Chuan at nahanap siya. Ang layunin niya ay katulad din ng kay Wenshu. Gusto rin niyang sumama ang babae para makipag-ayos sa panganay. Ayoko pumunta. Isang salita mo lang ay nagkaroon na ng hindi pagkakaunawaan ng kapatid ko. Anong karapatan mong sabihing hindi ka pupunta? Lahat kayo ay kasali sa pustahang ito. Wala akong obligasyon para sa mga taong nambubuli sa akin. Na magpaliwanag ng malinaw. Ang sumunod na kilos ni Li Chuan ay kaparehong-kapareho ng kay Wenshu. Naglabas muna siya ng isang bank card bilang pambayad pinsala sa kanilang ginawa. Matapos itong tanggihan ng babae ng may paninindigan, ay katulad din ng diskarte. Direktang tinakot na kung hindi papayag ang babae, ay kakanselahin ang kanyang slot bilang exchange student. Dapat sana ay galit na magtatanong ang babae. Ngunit hindi sinasadyang nakita niya si Wenshu sa labas ng salamin. Agad siyang nagkaroon ng plano para pag-awayin sila. At nakita rin ni Li Chuan si Wenshu pagkapasok nito sa pinto. Hinailan niya ang kamay ng babae at tumayo. At niyaya siyang sumama para makipag-ayos sa panganay. Sino ang mag-aakalang magagalit si Wenshu nang makita ang eksenang ito? Huwag mo siyang hawakan. Ang pagprotekta ni Wenshu sa babae ay agad na inakala ni Li Chuan na siya nga ang taong palihim na nagsabi sa babae tungkol sa pastahan. Ngunit sadyang nanindigan ng babae para ipagtanggol si Wenshu. Ito naman ang nagpaisip ng kung ano-ano kay Wenshu. Inagtatanggol niya pala ako. Siguradong gusto niya ako.
Iniisip niyang napakagwapo ko. Hindi si Wenshu yun. Sino pala yun? Sinabi ng babae na hindi niya babanggitin ang pangalan ng taong iyon. Ayaw niyang gumuho ang relasyon ng Iron Triangle nang dahil dito. Ang kanyang pagpaparaya ay muling nakuha ang loob ni Wenshu. At dahil nakita ni Li Chuan na wala siyang makukuhang sagot, ay umalis na lang siya dala ang kanyang bank card. Ngunit nang papaalis na ang babae, ay pinigilan siya ni Wenshu. Kaya lang ay nauutal-yutal siya at hindi alam ang sasabihin. Napagtanto ng babae na kontrolado na niya ang kabilang panig. Kaya tinanong niya ito kung may kailangan ba siya. Sapat ba yung 4,500 na transfer ko sa iyo? Nag-search kasi ako. Ang medyo maayos na hearing aid ay mahigit 10,000 ang halaga. Palihim na natuwa ang babae sa kanyang loob. Ngunit hindi siya nagsalita. Nauutal na tinanong ni Wenshu ang kabilang panig. Hindi ka ba nilalamig sa suot mo? Halatang nagsisimula nang magustuhan siya ng hanggal na lalaking ito. Sinabi ng babae na iisa lang ang jacket niya. At hindi pa ito tuyo matapos labhan. Hinanap ni Wenshu ang kanyang kamay nang may pag-aalala. Niyaya ang babae na sumama sa kanya sa isang lugar. Nakatalikod kay Wenshu, ang babae ay may bakas ng tagumpay sa mukha. Ang taong ito ay nakuha na niya ngayon. At madali na niyang mapapaikot. Gayunpaman, sa sandali ng kanyang pagharap ay agad nagbago ang kanyang mukha. At malambing na tumango sa lalaki. Hindi lumayo sa inaasahan ng babae. Pinapante siya ni Wenshu para bigyan siya ng isang jacket. Muling nag-alabida sa drama ang babae at agad na umiyak sa tuwa. Nagsabing, matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong init. Sa pagkakakita sa babae na dahil lamang sa isang damit, ay labis na naantig at umiyak ng husto. Lalong nag-alab ang pagnanais ni Wenshu na protektahan siya. Sa sandaling ito, lubos nang natiyak ng babae, na nakuha na niya si Wenshu. Nang papaalis na ang babae, ay tila hindi na ito gustong paalisin ng kabilang panig. HMP, tanga. Isang kumpas lang ng daliri ay naguguluhan ka na. At hindi nagtagal matapos silang maghiwalay. Nagpadala rin si Li Chuan ng friend request sa babae. Mapilit pa rin ang kabilang panig na isama ang babae para makipag-ayos sa panganay. Ayaw sana itong pansinin ng babae. Ngunit sa kanyang paglingon ay nakatagpo niya ang matagal nang naghihintay na si Li Chuan. Hiniya niya ang babae. Huwag isiping dahil binigyan siya ni Wenshu ng jacket, ay tatalikuran na ni Wenshu ang kanilang samahang magkakapatid. Nagpaliwanag ang babae na hindi ganon iyon. Ngunit nilait ni Li Chuan ang babae bilang isang taong mukhang pera. Huwag mong masyadong isipin na mahalaga ka. Bulong ng babae sa sarili, sige Lipa. Kundi ay wala akong pagkakataong umiyak. Ang jacket na ito ay ibinigay ni Wenshu bilang hingi ng paumanhin. Tinanong niya ako, kung bakit laging itong pangit na hoodie na ito ang suot ko. Wala ba raw pera ang mama ko para ibili ako? Sabi ko, pumanaw na ang mama ko noong 3 taong gulang pa lang ako. Siguro ay naramdaman niyang medyo naging sobra siya. Dapat ba akong umiyak? May nasabi ba akong napakasamang bagay? Paano ka noong bata pa tayo pinagsusulat tayo ng teacher ng sanaysay? Ang paksa ng sanaysay ay ang aking ina.